Yan, kusot yan ng cocolumber. So, ang pag-alagay nito, pag tinapo mong gano'n, kailangan may puwersa. Ganyan. Hello mga kabokals, isang maulan na araw na naman. Wednesday, June 11. Kargado ng darak yung ating motor, hindi ko pa naibababa dahil maulan nga. Yan, so kahapon nga po lumuwas tayo, birthday ni Mother. Pumunta tayo sa San Jose del Monte. Sinabay ko na rin yung pagbili ng darak. Ayan, ano yan, 5 yan. Bali 6 yan, yung isa nagamit ko na. Para may pondo tayo. Ayan. And then yung ating mga kabukas, yung ating chopper, yung ating motorized chopper, dinala na natin dito. Lilinisin pa natin yan at matagal na hindi nagamit. Ano yan, nagkalawang na. So yan, lilinisin pa natin. And then yung talim niya ipapahasa ko bago natin gamitin ulit. Hindi ko po na ibinababa kasi nga maulan. And then may prinsesa tayo rito mga kabokals. Ayan. Ayan ang prinsesa natin. Galing mo diyan ka pa sa taas Yan ang napakabigat ng katawan ng mga kabukas, pero natatalon niya yan. Nakakaakyat siya dyan sa upuan. Bilib din ako sa aso na yan. Ayan, si Beauty mga kabukals, napakalambing. Ating English bully. Yan po si Beauty. Yan, maulan kaya dito lang sila sa kubo. Si Chloe nasa loob ng bahay. Ayan, so update lang ako sa ating mga decal brown. Yan, usapang decal brown naman tayo mga kabokals. So since malamig, malamig, naghina ang kanilang pag-itlog. Humina mga kabokals. Ayan, so ito lang yung collection natin for today. Saka ito kahapon kahapon yan. Muntakin mo yung nakuha ko kahapon hindi nabawasan pala. Nagdala pala ako sa Jose. Pero yan, so hindi na tayo nakakaisang tray. Hindi na tayo nakakaisang tray mga vocals. So ang gagawin ko ibababa ko lahat yan mamaya. Yung ating tabing malamig, natin sila. And then nagdagdag na ako ng mais, ng darak sa mais sa kanilang pakain, sa kanilang layer feeds. Then nagdagan ko na ng darak sa mais para pampainit ng katawan. Ayan. Ito yung ating dalawang breed na natin to mga kabokals. Resulta na ng breeding natin yan ng cross Rhode Island Red saka ng White Leghorn. Yan, cross breed na yan mga kabokals. Sinala ko na sila, mga dumalaga na kasi yan nilagay ko na sila dyan. Medyo marami-rami na rin kasi nalaga sa ating mga decal brown, mga na heat stroke, nagkakasakit. Kaya may mga bakante tayong ganyan. May bakante pa ako rito isa. Ayan, namatay din. So ito ang gagawin ko mga kabukas pagka nagtuloy-tuloy na ito pala, ma-share ko lang mga kabukas. Napapansin nyo ba? Ito, maglalagay pa ako ng kusot Hindi pa ako naglalagay ng kusot mga kabukas. Napapansin nyo ba mga kabukas? Ito yung ilalim yung mga pupo nila. Ayan. Ayan sila. Dito tayo sa ilalim. Napapansin nyo ba mga kabokals? Walang masyadong langaw. Kasi usually yung ganyang droppings, yung ilalim ng kulungan, ang daming langaw niyan. Lalo na ngayon maulan. Ang daming langaw palagi niya mga kabokals. Pero kung napapansin nyo, dito wala halos wala mga kabokals halos wala. Ayan. Ito sa kabila. Tatabunan natin ngayon yan ng kusot. Pinakita ko lang sa inyo mga kabokals. Ayan meron man, ayun nakita nyo huli. Ayan, kasi meron po tayong langaw busters. Ayan. Who you gonna call? Langaw busters. Ayan. Ito yung ating mga ducklings na nakakulong dati doon sa yung binubrood natin. Ang gagaling mga snapper, malalaki na sila. Ayun, kahit lumilipad, kuha. Nakita niyo ba yung mga kabukals, kabibilis ng mga tuka.
Kahit lumilipad, kuha. Basta abot nila. Ayan. So dito ko na sila nilagay kasi namomroblema ako. Wala na tayong kulungan eh. Dami natin kasing manok eh. Namomroblema ako sa ko sila ilalagay. Ayoko naman sila isama dun sa ano, mga parents nila. Kasi nasa labas eh, expose eh. So namomroblema rin ako sa langaw. Ang daming langaw. Trinay kung ano ilagay dito mga kabukas. Kasi ang pagkakaalam ko nga, ang mga Muscovy duck ay mga snapper yan. Talagang gustong gusto nila yung langaw. Snapper, mabibilis yan. Ayun, kuha. Kuha. So ano naman mga kabukas, if somehow effective naman. Kasi ayun, nakita niyo dito tayo sa loob, pero dapat yan maraming langaw naglipa ng mga langaw diyan sa ibabaw ng pupo na yan. Pero wala tayong makita, di ba? Sila may kagagawa niya mga kabukas. Tinitira nila. Ayan. Yan, so ma-share ko lang din, baka magkaroon po kayo ng interest. Kaya lang syempre, sisiguraduhin nyo wala pong sakit yung ipapasok yung mga Muscovy duck ha. Kung mapapansin nyo po, sila lang ang nandito, saka yung yung bagong pisa na yun, saka yung mama duck. Yan. Pero yung mama duck na yan, ipo-pull out ko na rin yan pagka lumaki na yung dalawang anak niya na yun. Pagka kaya ng iwanan, ipo-pull out ko na rin yun. So just make sure na walang sakit yung ilalagay nyo Muscovy duck sa loob ng inyong katulad nito, loob ng inyong chicken coop, para syempre safety yung inyong manok. Ayan. Kaya yung iba andito, saan na ba? Nagtatago, maulan kasi. Ayan, ayun, ito. Ayan, ito yung mga breeders natin, ayan mga vocals Ayun. Ayan yung barako natin. Ayan, ito lang nilagay ko kasi sigurado ako na malulusog to, wala sakit to kasi galing sa brooder to eh. Galing sa brooder yung mga yan eh. Kaya safety tayo dyan. Ayan libre na. Libreng protina para sa ating mga alagang Muscovy duck. So nakatulog na makontrol, although hindi totally mawawala. Syempre langaw yan. Pero nako-control mga kabukas nakita nyo naman ang ebidensya. Nako-control nila. Talagang nako-control. Sila pa lang yan ha. Ilang piraso pa lang yan. So yung gagawin natin ngayon. So kada pisa, pagka meron tayong mga bagong ducklings na ganyan na kalalaki, ilalagay na natin dito. Saka napansin ko kasi yung mga ganitong edad mga kabukals, mabibilis. Mga kidlat talaga, kidlat. Yung kasi mga gitong thunders medyo mabagal na eh. Medyo mabagal na. Pero ito mga kidlat niya mga kabukas, ang bibilis. Ang galing humuli ng langaw. Ayan, so yan ang mai-share ko sa inyo for today. Maaring may sumang-ayon, maaring may hindi. Pero gaya nga sabi ko, syempre ang ilalagay nyo, just make sure na walang sakit. Wala pong sakit para safety ng mga manok. And then, ang manok naman po natin naka-elevate, hindi naman nila mismo kasama, wala silang contact. Wala silang contact kasi nasa taas. Lalo na kung mataas ang silong nyo, mas maganda. Kasi ang normal naman talagang setup ng battery cage na poultry ganyan. Dapat yan mas mataas pa talaga ang silong yan. Ito lang kasi pinilit lang natin i-battery cage kasi that intended for free range itong ating chicken coop eh. Kaya lang nag-battery cage tayo kaya ganyan nakababa. Pero mas maganda, mas mataas. And then meron kayong Muscovy duck sa ilalim na taga-control ng langaw. Di ba? Walang chemical. Malulusog pa ang inyong mga Muscovy duck, sagana sa protina. At yan po, pag kinatay nyo po, ang flavor po yan ay langaw flavor. Langaw flavor. Ayun pa isa. Ay, labas ka doon. Bella, labas doon, Bella. Yan mga kabukas, langaw flavor. Labas ng bebe ko. Yan. So yan, magtatambak ako ngayon mga kabukals ng kusot. Kasi ano na, tatlong araw na ito. Tatlong araw na po yan na hindi na dagdagan ng kusot. And then yan, magpapakain tayo mamaya. I-share ko sa inyo yung ating ginagawa ngayon dahil malamig nga. Naghina ang pag-itlog nila. Ayan. So magdadagdag tayo ng darak sa mais sa kanilang layer feeds. Kunin mo na natin mga itlog mga kabakal. So ito yung just for today ito mga kabakal.
Ito po nakuha natin saka ito ng pang-tray. Ano talaga yan, humihina talaga yan. Pagka ganitong malamig, yung sudden change of temperature, saka klima, nakaka-apekto talaga yung mga kabukas sa mga layers. Sabi nga nila, sala sa init, sala sa lamig. Sa init naman, na-stroke. Sa lamig naman, ang nagiging problema natin yung sipon, halak, pisik. Ayan, yung namabagang mata, nagluluha, sumasara. Saka yung ito nga, yung paghina ng itlog sa mga layers. Yung meron pa nun. Ayan. So, ito yung nakolekta natin for today. Walang isang tray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulang ng 8 para isang tray. Yan. So try natin mga kabukas na isara sila para uminit yung kanilang paligid. And siguro maglalagay ako ilaw dito na di kuryente na. Ito kasi solar to eh. Mga solar ito nakakabit kaya mahina kasi wala tayong araw ngayon. Lagi makulimlim eh. Baka maglagay ako ng di kuryente. So yun, and then magdagdag tayo ng darak sa mais sa kanilang layer feeds para pampainit sa katawan. Siyempre yung vitamins natin tuloy-tuloy lang. Hindi ako gumagamit ng egg booster yung egg booster nga, ayoko ba? Egg booster. Ang ginagamit na natin yung multivitamins. Pero kung kinakailangan natin gumamit, baka gumamit tayo ng egg booster. Titiplahin ka pa mga kabukals. Titignan natin kung kaya pa natin puwersahin or pagpahingahin na natin ng tuluyan muna. Kasi matagal-tagal na rin naman sila nag-lay ng egg. Baka gusto na rin nila magpahinga muna. Kaya lang pag pinagpahinga natin yan, mga isang buwan mahigit yan. 2 months, ganyan. Tingnan natin. Ayan, anyway, may nakukuha pa naman tayo. Baka makakuha sa yun nga sa darak sa mais, saka sa pagsara ng ating area. Ilalagay tayo ng kusot. Ito yung kusot ng Cocolamber. Dati ipa ginagamit ko. Pwede rin naman ipa. Kaya lang mas nagustuhan ko yung kusot ng Cocolamber. Kasi may plano akong gawin in the future syempre magpa-farming din tayo ng halaman. Yan, abangan niyo po. Fruit plants mga kaboss, hindi vegetable. Prutas, maaring ubas. Maaring natin yung i-posture natin yung ubas kasi meron na tayong dalawa diyan. Kaya nagsubok ako ng dalawa muna. Tatry ko, meron akong gagawin mga kaboss. Papakita ko naman sa inyo pero hindi ko muna sasabihin ngayon. Pero yun ang plano ko, mag-farming din tayo ng ubas. Ito, kusot. Yan, kusot yan ng Cocolamber. So ang pag-alagay nito, pag tinapo mong gano'n, kailangan may puwersa. Ganyan, para kumalat mga kaboss. Pwede rin naman kamayin, kaya lang gusto ko may pala eh. pero pwedeng kamayin eh. Yan, yan. Tapos dudurugin natin. Kasi may buo-buo. Ito Yan, may buo-buo siyang ganyan. Maganda durog. Para siyang lupa na itinatabo na. Ayan mga kabukals, kita nyo ba? Ini si Dulok. Aba, pakalat. Ang goal lang naman dyan, matakpan natin yung pupo.
Yun. Yun. Yan, so tayo sa kabila mga kabokals. Then pagka ano na, sobra na mataas, ano na natin yan, pinakolekta na natin, nalagyan sa sako. And then pagka may bibili, yan, nabibili ko na 80 pesos yan ng isang sako, yung may pupo. Pero nga, may plano akong gamitin, kaya nag-ipon din tayo ng ganito. Balang araw magagamit din natin ito. Ayan mga kabokals. Sa likod, glass na to. Pwede tayo itong isang sako ng kusot, hindi natin naubos to, mga 3 pots lang. Ano na naman to mga kabokals, 30. Nabibili natin ng 30. And then yun nga, pagka may pupo na, yung isang sako naman nabibili na 80. So, may tubo pa rin tayo 50. Yun! Ito ka ako ah. Oo ka. Baka mo ulo ko ah. Kalat na natin konti. Yan eh, ano na yan. Pagka ganitong natabo na natin, wala nang kaamoy-amoy ang mga kabokals. Kaya, ang reason din kaya natabo na natin, para hindi siya umamoy. Yun din yung isang reason no, kaya kung ating matabunan natin. Yung sa langaw nga eh, ano na, nakakatulong ko ating mga Muscovy para makontrol. Yung sa amoy naman, ay ito naman ang nakakatulong dyan para hindi masyado matamoy. And even eventually, tatapak-tapakan ng mga Muscovy yan. Makapatag niya. Yan na. Oh. So yun na mga kabokals. Yan po yung tsura niya pagka bagong tabon. Yan. Yan po. Wala nang amoy. Wala nang amoy mga kabokals. Yan, ito yung ating mga ito. Yung natira natin mga kabokals sa kusot. Then ito pa. Yan, pagsasamahin ko na yan mamaya. Pagsasamahin ko na yan sila dalawa para hindi makalat. Isang kusot na lang. Isang sako na lang. Yan yung ating mga langaw busters. Then ito yung mga ano, ito na yung may mga ipot na yan mga kabokals. Yan yung mga nasako natin. Ito, ayan. May mga ipot na yan. Standby na lang sila pagka may bibili, meron tayo bibigay. And then maganda nga yan habang tumatagal, nabubulok. Pagka gagamitin natin, mas maganda yung na-imbak na matagal. Yan po.
Ayan na mga kabukals, yung ating mga langaw busters. Tatapak-tapakan nila yan hanggang sa mapatag. Malaking tulong talaga mga kabukals. Talagang gustong-gusto talaga nila. Yun talagang hinahanap nila, yung mga lumilipad-lipad na langaw. Ayan. Talagang kuha nila kahit lumilipad ang galing. Ayan. Saka yan, konti na lang pinapakain ko yung mga kabukals kasi nga busog na sila sa langaw. Nakakatipid tayo sa pakain. Pero pinapakain pa rin natin yan. Kaya lang konti na lang binibigay natin. Yan, kasi unlimited langaw naman sila. Ayan. Yan, so ito nga, tignan natin kung kaya pa. Pero pagka lalong umonte or huminto talaga, gagawin natin dito, i-bacterial flushing natin sila. Sabay purga mga kabukals. Sa ngayon hindi ko pinupurga kasi pag pinurga ko ito, tuluyan pong ihinto ng pag-itlog yung mga yan. Kaya subok ko na yan pag pinurga mo yan, sigurado yan, tuluyan yung maghihinto sa pag-itlog. Pero yun nga, kung kinakailangan, kung wala tayong choice, kailangan talagang hihinto talaga sila. Kasi lugon din lugon din sila mga kabukals Ito sama ng balayibo na ito, isa na to. Ayan. Baka kailangan din natin pagpahingahin talaga. Ito pa, ang edad nito is, kung di ako nagkakamali, going 2 years na po ito. Ito mga ito, going 2 years na. And then yung ating pagbibreed ay tuloy-tuloy naman. Kaya lang hindi kasi maganda yung breeding natin itong last. So tuloy-tuloy pa yung ating pagbibreed. Ang naisip ko mas maganda talaga i-brooder na lang yung decal brown na sisiw hanggang sa maka 3 or 4 months sa brooder na lang palalakihin. Marami po tayo namatay dun sa nung nirelease natin sa free range. Yan. So susunod, different approach. Palalakihin ko sila sa brooder na talaga. Hindi na muna natin i-release sa lupa. Yan po. Ayun ating mga langaw busters. Nakasara yan mga kabukas, nandito lang sila sa loob. Hindi sila nakakasama doon sa kanilang mga kasama. Ayan. Ito yung ating pintuan. Sarado yan. May harang sa ilalim. Ayan. Hindi sila nakakalabas. Nandito lang sila sa loob. Para wala silang contact doon sa mga Muscovy sa labas. Para just in case may sakit yung nasa labas, hindi nila madala dito sa loob. Ayan. Sigurado ako mga healthy lahat yan kasi galing ng brooder yan yung mga yan. Ayan galing Talagang saglitan lang yun, talagang parang kidlat yung mga kabukals. Bibilis Ayan, umulan na naman mga kabukals, ang lakas. So bago tayo magtapos, shoutout po muna. Shoutout po kay Gracia Malaluan. Shoutout po kay Rudy Biguera from Helsinki, Finland. At shoutout din po kay Ma'am Pelinda Labrador. At shoutout din kay Pinoy Health. Shoutout din kay Reggie Balang TV, watching from Saudi Arabia. And shoutout din kay Salvador de Luna, watching from Iloilo. And shoutout din sa ating kaibigan po na si Sir Roderick Salvador ng Rick's Native Lechon. Ayan, shoutout.
Siyempre, sa lahat po ng mga solid kabokal, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. And sa mga silent viewers ko, maraming salamat. Siyempre, sa ating kaibigan po ni Sir Boyet, Sir, thank you so much. So, eto, patapos na naman po ang ating araw. Sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa inyong pagsama. So muli, ito ang inyong kabokals farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, patigil sa lahat ay kumilos. Siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!